Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, mensahe, at mga signs maybe. Spirit guides, send me messages regarding sa connection na to. Okay, Ten of Swords. More messages, Spirit guide. Merong nag-flip dito. Yan. Oops. Okay, sige, ito muna. Seven of Pentacles. Six of Cups. The Devil. The Hermit. Temperance. Four of Swords. Ito yung unang lumabas. Ten of Swords. The Lovers. And the Sun. Yan. So, meron ditong Devil and Hermit. Ten of Swords. So, malamang another toxic relationship. Pero, dahil, Devil means maaring nararanasan mo isang toxic relationship, mapanakit sa damdamin na relasyon because of your person. Maybe wala ng love, maybe binabaliwala ka na lang, maybe immature. Yan. Kaya being toxic, hindi ko yung pinapriority or hindi kayo naka-align. Yung direction na gusto nyong tahakin, magkaiba. Magkaiba kayo ng parang ng mga gustong gawin. Nagiging toxic na lang. Tapos, hindi nagkakaunawaan, walang sapat na communication, or hindi kayo nag-o-open up sa isa't isa, walang suporta. Kaya, nagiging toxic ang relasyon. Ngayon, sa sobrang tindi na, hindi nyo na makayanan, ayan, Four of Swords, tama na pagod na akong sa pag-iisip pa, wala nang kapayapaan sa isipan, parang minabuti nyo na lang na you're emotionally burdened. Tama na muna. No, parang ayaw nyo na masyado pang ma-stress. Gusto nyo ipahinga ang inyong isipan sa kaanumang stress na inyong pinagdaraanan sa relasyon na to. Kaya maybe you decided to putulin na, end na ang relasyon ninyo. Tama na, tapos na, wakas na. Pero, ibig sabihin yan, Ten of Swords, if there is an ending, there will be a new beginning. Maybe it's time for you to have some reflections, give each other time and space para mapag-usap, para mapagtanto ninyo, para you have time to reflect. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Ano ba mga pagkakamali ng isa't isa? At ano bang dapat pang gawin kung gusto niyo pang ayusin yon? So, maybe ikaw rin, lumayo ka na muna, nagpakalayo-layo, gusto mo muna mag-isa, kahit di ka muna kumakausap ng kaibigan, kamag-anak. You just want to be alone. Just to reflect. Maganda dito, yung person mo, meron kasi ditong temperance. Yung person mo, in its
timing, in its right timing, yung person mo, magkakaroon niya ng, ayan dito, meron kasi dito sa temperance, 2 cups. Tapos na nag-flow yon, nag-unite yon into infinity. So, ibig sabihin yan, it signifies the perfect timing for the both of you to reconcile and to make things possible for a better relationship, which is maaring pang matagalan na. Dumating yung time din na magkakaroon ng liwanag. Nagkaroon na ng liwanag sa isipan ng bawat isa kung ano ba talaga yung gusto ninyo. Diba meron siyang pangarap, meron ka rin pangarap, pero ang pangarap yung dalawa is to be together, maging masaya, maging maayos na pagsasama. So, nagkaroon kayo ng enlightenment sa isa't pareho kayo. At dito papasok tong nagre-reminisce kayo ng mga memories ninyo. Ito yung sa umpisa, ito yung mga pangarap natin eh. Bakit sa middle of our relationship, nag-iiba na ng landas? Nag-iiba na ng priorities? Kaya lumalabo. Anong nangyari? Dahil ba dala sa barkada? Dahil sa pressure, financial? Diba? So, parang ang mangyayari dyan, magre-reminisce kayo ng mga memories ninyo, yung happy memories ninyo, tapos, babalikan ninyo yung sa umpisa, yung nangangarap kayo na sabay para sa inyong dalawa. So, babalik yung mga ganong memories. And since, nagkaroon ng time to reflect, space, and time, 7 of Pentacles dito, gusto ninyong ayusin na. Gusto ninyong subukan ng iba't ibang paraan in order for you to make things better. Eh bakit sinabi dito? Ending. Tapos na. Wakas na yung relasyon. Eh bakit naman ngayon gustong ayusin? Pwedeng tapos na yung isang toxic relationship dahil binigyan ninyo ng oras at panahon ng isa't isa to think, to reflect, to realize yung mga pagkakamali at kung ano ba talaga yung gustong gawin. Pero ang mahalaga dyan, sa mga panahon na yon, hindi kayo naghanap ng iba, mas hinanap ninyo yung sarili ninyo at tatagpuan ninyo na mahal nyo ang isa't isa. Na yung dumating sa inyong pagsubok na yon kung bakit naging toxic yung relationship ninyo, yun yung paraan ng universe in order for you to be stronger in faith with your love for one another. Kaya gagawin ninyo ang lahat. Mag-a-adjust kayo sa isa't isa. Nandiyan na yung magiging open kayo sa isa't isa. Nandiyan yung suporta, walang insecurities. Nandiyan na yung pag-uusapan ninyo na ito yung mga pangarap natin dati na magkasama, na gustong abutin, na pareho kayo, na mag-grow personally, individually, at mag-grow as a couple. Diba? Na nakalimutan ninyo along the way. Ang mahalaga dito, nananaig pa rin yung love, na kahit sabihin natin medyo lumipas yung panahon, tapos muli kayong nagkatagpo. Love, bibigyan ng daan yung second time around with your person and yung love para sa inyong dalawa and yung relationship goals ninyo. 'Di ba? Kaya maganda ito. Minsan kasi sa isang magkasintahan, especially nandun na kayo sa marrying stage, no? Marami talagang mga pagsubok ang inyong pagdaraanan. Ang importante, nananatili kayo dun sa path na kung saan dinadirect kayo ng love. Hindi yung nagpapadistract kayo sa kung ano-ano mga factors dyan sa paligid ninyo para masira kayong dalawa.
O nangyari man yon because naging toxic somehow. Pero ang maganda, bumalik kayo dun sa umpisa at napagtanto ninyo na mahal nyo ang isa't isa at nais ninyong ayusin. Maganda rin yung panahon na nakapag-reflect kayo. Kasi dun kayo mas nagkaroon ng enlightenment. You love each other so much. Yung mga negative na energies lang na nasa paligid ninyo to make your relationship toxic. Yun yung sa umpisa o at the middle of your relationship na hindi ninyo na protektahan ang sarili ninyo or yung relasyon ninyo. Kaya akala nyo wala na, sira na. Pero ang importante, you realize that mas matindi yung love kaysa yung sa ganong klaseng mga distraction. At naging maganda naman because you still belong to one another. Strength, Ace of Wands, nagkaroon ng mas matatag na pagsasama at panibagong simula. Which this time, mas yung fire dyan sa puso niyo mas naglalagablab. No? Parang mas nagiging matindi at mas nagiging malalim ang love ninyo sa isa't isa dahil sa mga nangyaring mga challenges sa inyong relasyon. Kuha tayo na message para sa inyo. Unbreakable love. This person has a genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. Ayan. So this time, your love is much deeper and stronger. You can overcome any issues that may arise. You are now unbreakable. Distance. The separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. So, ito yung mga panahon na nagkalayo kayo. Ito yung mga panahon na maaari nagkahiwalay kayo, nabigay yung space and time in order for you to grow and in order to help your relationship grow. So, naging maganda naman because nakatulong yung distansya ninyo sa isa't isa. It helps for your relationship to grow and for you to have unbreakable love which will overcome any issues that may arise. O, diba? Yan talaga yung masasabing true love, deep love, na kahit merong mga pagsubok, nananatiling matatag, nagiging malalim ang pagmamahal, at hindi basta-basta na mabubuwag. Okay? So, believe and have faith. At dapat din kayong dalawa ng partner mo, kailangan mas mangibabaw yung love kaysa sa mga distractions. Just have a heart-to-heart talk kung kinakailangan. Maging open sa isa't isa. Dapat nandiyan yung suporta. Walang insecurities, dapat magtulungan. Kaya kung ano man yung na-end, which is yung toxic, may new beginning for a more passionate and deep love. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.